Ang storya ni Haring Solomon. Matapos ang pamumuno ni Haring David, pinili ng Diyos si Solomon bilang kahalilin niya. Bagamat may ibang mga anak si David na nagtangkang agawin ang trono, siniportahan ni Propeta Nathan at ng ina ni Solomon si Bathsheba ang kanyang pag-upo bilang hari. Isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Solomon sa panaginip at sinabi, "Humingi ka ng anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo." Sa halip na kayamanan o mahabang buhay, humiling si Solomon ng karunungan upang mamuno ng makatarungan. Labis itong ikinatuwa ng Diyos, kaya hindi lamang katalinuhan ang kanyang ibinigay, kundi pati kayamanan at karangalan na hindi pa natatamasa ng sinumang hari noon. Ang isa sa pinakatanyag na kwento ng karunungan ni Solomon ay ang paglutas niya sa alitan ng dalawang babae na parehong nag-aangkin sila ang tunay na ina ng isang sanggol. Upang malaman ng totoo, iminungkahi niyang hatiin ng bata gamit ang espada. Agad na lumabas ang tunay na ina dahil mas minabuti niyang ibigay ang bata kaysa mapatay ito. Dahil dito, nagkaroon ng matinding paghanga ang bayan sa kanyang karunungan. Sa panahon ng kanyang paghahari, umunlad ng husto ang Israel. Dumagsa ang kayamanan sa kaharian at maraming bansa ang nagpadala ng mga regalo bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Isa sa mga pinakatanyag na bumisita kay Solomon ay ang reyna ng Sheba na humanga sa kanyang talino at yaman. Isa sa pinakamalaking ambag ni Solomon ay ang pagtatayo ng unang templo sa Jerusalem na tinatawag na Templo ni Solomon. Ito ang naging sentro ng pagsamba ng mga Israelita at ang lugar kung saan inilagay ang kaba ng tipan. Inabot ng 7 taon ang pagtatayo nito. Sa kabila ng kanyang talino at tagumpay, unti-unting lumayo si Solomon sa Diyos dahil sa kanyang maraming asawang banyaga. Umabot ng 700 asawa at 300 alipin na impluwensyahan siya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil dito nagalit ang Diyos at sinabi na hahatiin ang kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si Solomon ay namatay matapos maghari sa loob ng 40 taon. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang pumalit sa kanya. Ngunit tulad ng ipinangako ng Diyos, nahati ang kaharian sa dalawa. Ang Israel sa hilaga at ang Juda sa timog. Si Solomon ay isang huwaran ng katalinuhan, ngunit isang babala rin ang tungkol sa kahalagahan ng pananatiling tapat sa Diyos. Bagamat nagkaroon siya ng dakilang pamumuno, ang kanyang kasalanan sa huli ay nagdulot ng paghina ng Israel. Gayunpaman, ang kanyang mga isinulat bilang ang mga kawikaan, mga ngaral at awit ni Solomon ay patuloy na nagbibigay ng karunungan sa mga tao hanggang ngayon. Haribol.